Mr. Chair. It's not allowed. Yung system, re-report siya pa. Kailangan i-report yung system. Hearing resumed. Honorable Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Mga ilang paglilinaw pa rin po sana kaugnay nitong AMCARA, kung nandyan pa po sila. Mr. Carandang, nandyan pa po ba kayo? Konting panahon na lamang po ito. Nandito pa po. Nung pong ang ABS-CBN hindi pa po nag-divest ng kanyang shares sa AMCARA noong January 2019, nireport ninyo sa inyong financial statement na affiliate ninyo ang ABS-CBN, hindi po ba? Nung hindi pa sila nag-divest. Dahil doon sa block time agreement, kaya meron pong affiliation. Ano po yung sagot nyo, Mr. Carandang? Meron po talagang affiliation ang tawag doon. Affiliate po ninyo ang ABS-CBN nung hindi pa sila nagda-divest dahil meron silang pag-aari na 49%, hindi po ba? Oo, kasi ano pa yun, Yun nga po. kasama pa ang ABS. During that time, di ba, merong 49% ng ABS. Pinakukonfirm ko lang po sa inyo na talagang affiliate ninyo noon kasi sa batas po kasi pagka ang isang kumpanya ay nagme-may-ari ng 20% o mahigit, affiliate ninyo sila talaga, hindi po ba? Tama po. Okay. Kasi po ang hindi namin masyadong maunamaan ay yung sinasabi ng ABS-CBN na bumili sila ng block time nung panahon na yon. Noon po kasi, ang ginagamit pa ninyo, Studio 23. Maliban pa po yung, nung analog pa po ito eh. Nung analog period po, ang pinagamit sa inyo, ay pinagamit ninyo sa ABS-CBN, Studio 23 pa po. Naalala po ninyo yon. Tama po yun. At sa paggamit po ng ABS-CBN, hindi po ba totoo ng ginagamit nilang logo, ABS-CBN, hindi po yung logo ng AMCARA. Tama po. Nagkaroon po ng transfer yun eh. Yung Channel 23. To ABS-CBN pag AMCARA. Oh, mamaya na po yung transfer. Ang sinasabi ko, sa tuwing ginagamit po yung Studio 23, ang ginagamit pong logo, ABS-CBN logo. Alam na, sikat po yung logo na yun, yung bilog-bilog na iba-ibang kulay, yung po yun. Tama? Po yun. Meron pong yung Studio 23 is branding po. Wala po kayong logo na ginagamit sa AMCARA kung hindi yung logo ng ABS-CBN. Malinaw po ba yun? Malinaw po. Ang gumagamit po ng logo sa Studio 23, ABS-CBN, pati po yung equipment at saka pasilidad, ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po. Kung ikukumpara po natin sa GMA, kasi kahapon po hindi masagot-sagot na mabuti ito, yung Tape Incorporated, ito po yung producer ng Itbulaga. Ang Itbulaga po ay yung Tape INC, wala po siyang prangkisa. Ang merong prangkisa, ABS-CBN. Pero kayo po, pareho kayong merong prangkisa ng ABS-CBN. Ang Itbulaga po, o yung Tape Incorporated, hindi po siya gumagamit ng sarili niyang logo. Ang ginagamit niya, yung logo ng GMA 7. Hindi po ba ganoon, Mr. Carandang? Tama po yun. Tama po. Kaya po namin kasi inuulit-ulit ito dahil po sa pagtanggi ng ABS-CBN na yung ganito pong setup nung ginagamit pa po yung Studio 23, black time po kasi ang sinasabi niya. Kahit po natin bali-baligtarin ang mga pangyayari, hindi po black time yun, Mr. AMCARA.
Mr. Carandang, ito po ay tinatawag na use of rock. Paggamit ng isang pagmemera, ini-enjoy po niya yung gamit ng isang tao para sa kanyang kapakanan. Yun po yung use of rock. Bawal po kasi yun, kung re-reviewin po ninyo yung prangkisa ng Amcara, bawal po yung use of rock. Kung babasahin po nyo uli, re-reviewin po ninyo. Ang sabi nga po ni William Shakespeare, Mr. Carandang, a rose by any other name will still be a rose. Sabihin man ng ABS-CBN na ito ay black time, hindi po ganun ang mangyayari. Ang turing po namin yun ay use of rock. Ngayon po, nung ma-divest naman po yung 49%, January 2019, tinatanong po kanina ni Congressman Boying, ito po kasi yung napakasalimut sa amin, hindi namin malaman kung anong naging kasunduan ninyo sa pagkabayaran sapagkat inilagay po ang operasyon ng Studio 23 kasi naman doon sa consolidated report naman ng financial statement ng ABS-CBN. Kaya medyo magulo po eh. Pero ang tanong po ganito, noong 2015 po, siguro mga Pebrero, Marso 2015, nung binigyan ng pagkakataon ng National Telecommunications Commission ang ABS-CBN para magkaroon ng test broadcast. Ito po yung demonstration permit na ibinigay ng NTC. Ginamit po yung Channel 43 na po yun, hindi na po Studio 23 dahil magmamigrate na po sila from analog to digital. Tama po yun, Mr. Carandang, di ba? Tama po. At kagaya nga po ng sinabi ninyo, yung transmitter, sa kanila po yun. Tama po yun. At Metro Manila po kasi ang ginamit, kaya Channel 23 dahil sa medyo kokonti po kasi ang frequency. So sabi ng NTC, sa inyo namang sariling pagsunod din at ang ABS-CBN, gagamitin ng Channel 43, pero yun po nakabase hindi sa inyong prangkisa, kundi sa prangkisa ng ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po yun. At ang prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire noong March 4, 2020. Lilinawin lang po namin. Opo. Kaya po isinara ang Channel 43. Hindi po dahil sa kung anong bagay. Ito po ang nagiging problema uli. Nagpaikot sila rito na meron na naman silang black time. Paano po mangyayari ang black time na sinasabi po ng ABS-CBN sa Channel 43, samantalang kayo po at saka yung Asian Multimedia and Production Company, Inc., nagkaroon na po kayo ng pag-uusap kung tawagin po ay deed of assignment. Ang totoo po, nagpirmahan na kayo March 12, 2019. Tama po ba yun? Ang sasagot po si Tony Venosa. Tama po ba yun na nagkaroon na kayo ng Good afternoon, pirmahan? Your Honors. With regard to Asian Multimedia and Production Incorporated, yes, we entered into a deed of assignment. O, yun lamang po. Kasi tatanungin ko po kayo uli. And UHF 23 and Sandali po. Ganito we po. wanted to raise funds and in fact, nag-file po kami ng petition, joint petition sa NTC, but this has not been approved, so yung consummation hindi pa nangyayari. But we have to have it approved by the NTC, and that's why we went through that process, because we needed to raise funds precisely because we want to augment yung capabilities namin, especially in the regional stations. Ano po ang pangalan ninyo? Tony Veloso po, Attorney Tony Veloso po.
Attorney Veloso, ang tinanong ko lang po kung totoong nagkaroon kayo ng deed of assignment on March 12, 2019. Yun lang po yung tinatanong ko eh. Oo, Yes, o po. hindi lang po ang sagot dun eh. Yes po, Your Honor. O yan, para madali tayo. At ito pong deed of assignment na ito ay nabanggit do sa NTC case number 2019-041 na kung saan nga inihintay po ninyo na ito'y pagtibayin. Tama po? Opo. Kung ganun po, paano ngayon sasabihin ng ABS-CBN na naka-black time na naman siya sa inyo kung ang pag-uusapan ay Channel 43, gayong meron na kayong usapan ng Asian Multimedia Production Company, nasa kanyo na i-assign yun? Ano po bang gustong gawin sa amin ng ABS-CBN? Your Honors, wala pa nga pong approval eh. That's why we're still able to air the block time. We're able to execute the block time arrangement. Otherwise, kung wala na po sa amin yun at na-approval po yun ng NTC, then hindi na po kami nag-air nung ano nila. Eh kung alisin nyo muna kaya yung takip po ninyo para magkaintindihan tayo. Hindi ko po talaga maintindihan yung sagot nyo eh. Kung hindi po kayo naniniwala na a-approvein ng NTC yun, eh bakit pa kayo nag-file ng petition? Wala po kong sinasabing hindi kami naniniwalang hindi approval. Yun nga po. Ibig ko sabihin... Naghihintay pa kami ng approval ng NTC. Okay. Sir. On the assumption that the NTC will eventually approve this petition, then the deed of assignment will be ratified and will be confirmed. Correct? Correct, Your Honor. Paano ngayon yung sasabihin sa amin ng ABS-CBN na meron na naman black time sa Amkara? Nai-assign na ninyo sa ibang Then we will have kumpanya. to make adjustments in our agreements, Your Honor. But yun nga, kaya namin ginagawa po yun because we really wanted to raise capital for our regional stations. Kasi ngayon, yung kanina, yung sinasabi nga ni Engineer Carandang, ang pinambayad po niya doon sa doon sa stocks ng 49% ng At saka na muna po yun, hindi yun ang tinatanong ko sa inyo eh. Paligoy-ligoy po kasi kayo eh. inaano ko lang Ang yung tinatanong ko 49% po- kasi came from unrestricted retained earnings which will be realized itong pagkatapos itong 2019 audited financial statements. Attorney Veloso, Yes, sir. Yes, Your Honor. ang nakikita po namin kasing problema ganito. Pinapaniwala po kami ng ABS-CBN, ang black time po ay nandyan pa sa panig ng Amkara. Sa amin pong palagay, sapagkat na-assign na po ninyo yon at naghihintay na lang kayo ng approval, mawawala na po sa inyo dahil inassign na po ninyo sa Asian Multimedia and Production Company. Ito po ang nakikita naming konting parang salamangka na naman. Hindi po ba sino po ang may-ari ng Asian Multimedia and Production Company? Sila Mr. Freddy Garcia po. Mr. Freddy Garcia, hindi po ba yan dating director ng ABS-CBN? Wala na po kung I don't know what his position, Your Honor. Executive Vice President ng ABS-CBN. Ngayon Yes, po, tingnan nyo. once Ganito po upon a kasi ang time, nakikita namin, Attorney Veloso. Si Atty. Veloso dati rin, counsel ng ABS-CBN. Counsel din po ba kayo dati ng ABS-CBN? Long time ago, Your Honor, I was already in ABS, GMA, MTRCB, so 90s pa po. Okay, seasoned lawyer po pala kayo. Ito po kasi, ang Amkara franchise will expire on July 16. Ito po, itong July. So ano na po tayo ngayon, Mr. Chair? July 2. Your Honor, So 14 na araw na lamang. Hindi, July 16 itong sa Amkara. Your Honor, hindi po sa July because yung Tama po. basihan po yung publication.
Congressman Marcoleta, sa paglilinaw po ng chairman na ito sa committee secretariat ay napag-alaman natin na ang publication ay naganap ng November. Kaya po ang eksaktong ang buwan po ng pag-expire ng prangkisa ng Amcara ay mangyayari pa sa Nobyembre nitong taong ito. Congressman Marcoleta. Nakalista po kasi dun sa brief na binigay po ng ating committee, July 16, ang kanilang under Republic Act 8135. So alin man ang mangyayari, itong taon din po mag-expire siguro ang prangkisa. Samantalang ang Asian Multimedia mag-expire po, Mr. Chair, 2029. Ibig sabihin, may mga 8 taon mula ngayon. So parang plan C na naman ito. Mula sa Amcara, pwede na naman silang lumundag sa multimedia and production company sapagkat meron pang natitirang mga 8 taon ang prangkisa na yun. Ito po kasi ang napakahirap nating pinag-uusapan mula pa eh. Parang may mga smoke screen kasi silang ginagawa. Parang takipan dito, takip dito. Kayo po yung nag-a-apply kasi, Mr. ABS-CBN, ng prangkisa. Mula pa sana nung umpisa, naging maliwanag na tayo rito. Klarong-klaro. Nagsimula siguro tayo sa pag-amin ng pagkakamali natin. From day 1 hanggang ngayon, hindi po ganun ang nakita namin eh. Sakala po ba ninyo, ang kongresong ito ay hindi reasonabling kongreso? This Congress is comprised of several moving parts. 300 people on in all. Meron kaming sariling pananaw bawat isa. Ngunit pwede kaming magkaisa kapag nakita namin na hindi kayo pumunta rito para humingi ng prangkisa sa isang malinis na kaparaanan. He who comes to equity must come with clean hands. Pare-parehong abogado, yun po ang alam nating doktrina. Hindi po yan ang nakikita namin. Salamat po, Mr. Veloso, at sa ibang subject na po tayo. Salamat po, Mr. Chair.